Ang pag-uusapan nga natin mga ka-knowledge, bakit sobrang init na ng panahon ngayon? Ikumpara natin sa mga lumipas na panahon o taon dito sa Pilipinas. O hindi man na dito sa Pilipinas, kahit saang parte ng buong mundo. Tara, sa mabilis na pag-aaral, samahan niyo ko sa ating research, mga ka-knowledge. Let's go! Sa Pilipinas, may dalawang klima lamang tayo meron. Ang rainy season o tag-ulan nagsisimula ng month ng June at natatapos ng month of November. At ang dry season na nagsisimula naman ng buwan ng December hanggang buwan ng May. At ayon sa PAG-ASA or ang Philippine Geophysical and Astronomical Service Administration, sa kanilang climatoric record na mula noong 1900 at year 2022, ang temperature lamang sa Pilipinas ay naitala na naglalaro lamang sa init mula sa 24 degrees Celsius to 27 degrees Celsius. Ang tanong, bakit nga ba umabot ng 40 to 42 degrees Celsius at ang pinapangambahan ng PAG-ASA na tinawag na extreme heat danger na maaaring umabot pa sa 47 degrees Celsius? Bakit nga ba ganito? Well, mga ka-knowledge, alamin muna natin ang maaaring dahilan ng pag-init sa Pilipinas. Well, mga ka-knowledge, sa ating solar system, meron lamang tayong 9 planets, kabilang ang Haring Araw. Ang Earth ay pangatlo na planeta na malapit sa ating araw. Mercury, Venus, at ang Earth, at ang iba pang planet. At sa pag-aaral ng mga eksperto sa mga nagdaang panahon, hindi lamang dito sa Pilipinas kundi sa iba't ibang panig na rin ng ating mundo, ay may mga naitala na rin ng mga pagbabago, patuloy na pagtaas ng init ng panahon. Dahil ito sa patuloy na pagnipis at pagkasira ng ating ozone layer, mga ka-knowledge. Opo, mga ka-knowledge, ang ozone layer ng ating mundo o ang tinatawag na ozone layer depletion. Ang ozone layer ay isa sa mga nagsisilbing protected shield ng ating Mother Earth sa araw. Mula sa tindi ng init na nagmumula sa araw, na ito ay kung tawagin ay ang ultraviolet radiation. Kumbaga kay Captain America ang ozone layer, ito yung kanyang panangga, o kay Wonder Woman naman na yung kanyang bracelet shield laban sa mga masasamang loob. Ano nga ba ang masamang dulot ng ultraviolet radiation sa mundo o sa ating mga tao? Sa patuloy na pagtaas ng tulad nito, well, mga ka-knowledge, ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, sa sobrang init, ang pwede palang idulot ito na masama sa ating katawan. Number 1 is skin cancer or sakit sa balat, katarata o pagkasira ng paningin ng ating mga mata, dehydrated or pagkauwi sa heat stroke, pagkahina ng ating immune system, at tuluyang pagkamatay ng tao. At mga ka-knowledge, at marami pang iba. Ay ang katanungan, paano naging manipis o nasira ang ating ozone layer? Alam nyo ba, mga ka-knowledge, isa rin sa realidad at ang may kagagawan din ay ang mga tao. Kaya patuloy na nasira ang ating ozone layer. Yes, ang halimbawa nito ay ang pagsunog ng plastic o pagsunog ng basura na gawa sa plastic. Mula sa pagsunog nito, ito ay nagpo-produce ng chemical na tinatawag na chlorofluorocarbon or CFC na siyang mabilis nakakasira ng ozone layer.
Dagdag pa dito ang pagpatuloy na pagpapakawala ng spray aerosol, freon ng aircon, etc. at marami pang iba. Kaya mga ka-knowledge, kung patuloy pa rin tayo sa pagwalang bahala sa pagpapahalaga sa ating ozone layer na siyang pumuprotekta sa ating mundo, asahan natin ang patuloy na pagtaas ng init mula ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Kaya mga ka-knowledge, huwag na tayong dumagdag pa sa ikasisira ng ating ozone layer. Mahalin natin ang ating mundo. Ako si Sarsi, nagsasabing pag walang knowledge, walang buhay. Bye-bye.